Gabe Vincent just hit 5 3-pointers in under 4 minutes. You know what time it is? Hands in. Now, for someone na nabash before, na shooter pero baldog tumira, Gabe Vincent is making a name for himself in the preseason. Obviously, ang aabangan sa kanya ng mga Lakers fans ay kung mame-maintain or masusustain niya ba yan, given that there's two primary ball handlers in Luka and LeBron in LA at kailangan niya lang gawin is pumwesto and to move off ball. Which brings me to my question na kung dapat ba yung mga ganitong klase ng players ilalagay ko sa daily fantasy lineups ko. You're gonna have the Lakers who have Luka, who's practically healthy and takes a lot of shots, and LeBron na hindi pa yata natin makikita until November. Check ko nga muna kung gaano sila kalalim at kung may chance ba na maglaro talaga tong si Gabe Vincent. By the way guys pwede nyo gamitin yung code ko na HGaleria after nyo mag-download ng daily fantasy app para meron kayong libreng 100 rubies that you can use towards your entry fee. Okay, so from the looks of it, ang depth chart na alagay si Gabe Vincent as the second stringer. Kasi ang starters nila most likely ay si Luka, Austin, Rui Hachimura, LeBron, tsaka si DeAndre Ayton. A player that can come from the bench is Gabe Vincent. So this is good. Mabibigyan siya ng minutes para masustain yon. The only worry na siguro meron lang ako sa kanya is minsan choker talaga eh. Pero nasa isip ko ano lang naman, umpisa pa lang naman ng season. Kung magkamali siya, medyo okay lang. So I suggest dun sa mga medyo mabababang level na tournaments lang muna where you don't really have to give a lot of your rubies or your coins para maasali. Low risk, high reward. That's what I'm looking at for Gabe Vincent as of this moment.